Yusek, maganda naman po. Yusek, 0.9% na inflation rate for the past 6 years. Reaction po ng Malacanang. Maganda pong ulat yan. Sabi nga po dahil napapababa po ng Administrasyong Marcos Jr. ang inflation rate natin. Sabi nga po at nadidinig ko sa ibang mga business clubs ay magandang balita po ito at parang nagkaroon ng magic dahil mahirap po talagang sa panahon po ngayon na ang dami-dami pong circumstansya na maaari makaapekto sa pagpresyo ng mga produkto katulad po ng Israel conflict with the Iraq, meron pa po yung Russia conflict din, at marami pa pong iba. Pati po yung US tariff, maaari makaapekto yan. Pero sa patuloy na pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas, maganda pong balita yan. Ito po ay marahil dulot ng pagbaba ng presyo ng bigas at na ibang mga produkto katulad ng mga gulay. So, magtulungan po tayo. Yan ang nais po ng Pangulo, lahat po tayo magtulungan para po mas gumanda pa rin po ang magiging ang ekonomiya ng ating bansa. Yusek, are we confident na maabot yung target inflation rate for 2025 na 2 to 4% o mas mababa pa pagkakagin tuloy-tuloy ito? Kapag wala pang mga external mga conditions or circumstances na makakaapekto dito, maaari magtuloy-tuloy po ang magandang balita na yan. Thank you po, Yusek. Hello, one more question from Gino. Can we get a clarification if what's the palace stance on the DA's recommendation to raise tariffs on rice? I-raise ang tariff? Yun din yung I-raise ng... Tataasan po yung tariff sa imported rice. Oh, of course, wait. Sino magtataas? Hindi po. Kung pabor. Kung pabor. Papabor. Ang sabi po, nakausap ko po si Secretary Kiko, ang sabi lamang po niya muli, huwag padalos-dalos, maghinay-hinay at aralin lahat ang magiging epekto nito. Okay? Hindi po tayo dapat magpakita lamang sa tao na ito ang gusto natin, pero malaki pala magiging epekto nito sa kabuuan. So muli, ang sabi ni Secretary Kiko Laurel, Secretary Kiko Laurel, dahan-dahan at dapat aralin kung magtataas o hindi.